Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaigang kasamaan laban sa kabutihan. Matapos ang pananahimik, President ng Amerika na si Donald Trump tila gumalaw na sa wakas sa ICC. Bagong update at isang malaking magandang balita sa dating Pangulong Duterte mula sa The Hague, Netherlands, ICC na dapat malaman ng taong bayan ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang panibagong dilubyo na naman ang tila kakaharapin ni Marcos Jr. at ng ICC dahil may panibagong parusa na naman ang ipinataw ng United States of America sa mga opisyal ng International Criminal Court o ICC. Pinatawa ni President Trump ng sanksyon ang apat na hukom ng International Criminal Court. Kabilang dito si Rein Alapini Gansu, ang isa sa mga may hawak ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ito ni Trump matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kaalyado nitong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Isa pa rito ang pagbubukas ng ICC sa sinasabing war crimes ng US sa Afghanistan. Pinatikos naman ito ng korte at sinabing isa lang itong pagtatangka para pahinain ang kapangyarihan ng ICC na nagsusulong na hustisya para sa milyon-milyong biktima ng karahasan sa buong mundo. Milyon-milyong biktima ng karahasan sa mundo. Charot. Dapat, ang ginaganyan nyo, yung mga namatay sa gera, dinamay nyo pa si Tatay Digong. Diba? Yung ICC talaga, yung credibility nila, malabo eh. And even Donald Trump, President Donald Trump, ay alam niya. Diba? Na minsan, nangingialam talaga yung ICC kahit na yung country ay wala ng jurisdiction ng ICC doon. Siguro mga lods no, nabalitaan ni Donald Trump ang nangyari kay Tatay Digong. Grabe. Talagang mauukit talaga yan sa kasaysayan na ang dating presidente ng Pilipinas sinurrender ng sarili nating kababayan, no? Sarili nating presidente sa ICC. Nakakahiya talaga. Samantala, may magandang balita at malaking good news naman ang dala ni Attorney Harry Roque sa ating mga kababayan at sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte dahil sa bagong remedyo para mapabilis ang proseso sa pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. At yan po raw ay gagamitan nila ng local law dyan sa Netherlands dahil alam nyo ba mga kababayan na dyan pala sa Netherlands ay mayroon pala silang batas o lokal law na kapag tutungtong ka ng 80 years old pataas, hindi ka na lilitisin sa korte kahit na mayroon ka pang krimen na ginawa. Ayon pa sa pagpapaliwanag ni Attorney Harry Roque mula sa The Hague, Netherlands. Sabay-sabay nating panoorin ang full video. Hello! Magandang umaga mula dito sa The Hague. Kasama ko po si Spokes ng Bayan. Kamusta, fellow wanted? Ito po ang inyong Wanted Hour. Yes. Kung saan ang mga wanted ni General Torre ay nagbibigay ng kanilang mga opinion sa mga maiinit na issue na hinaharap ng ating bayan. At syempre, palangga ha, ang pinakamainit na issue ngayon, dapat bang ituloy ang impeachment trial ni VP Sara? Yes. Partner, ano tingin mo dyan? Well, kasi nga sayang lang yung pera ng bayan na ginagastos dyan. At alam naman ng lahat na ito ay political move ni Bangag para pahinain ang kanilang kalaban at magwagi sila sa kanilang maitim na balak na manatili sa posisyon. At recently nga, di ba, Spokes ay naglabas ng resolusyon o nailabas na ba ang resolusyon, pero all over no sa balita ang resolusyon na inihain ni Senator Bato para ito ay ibasura na. Ano ang sa tingin mo? Mababasura ba or what? Well, unang-una alam naman natin kung bakit sinampa ng Kamara de Representante yan. Unang-una talagang gusto nilang sirain yung pagkatao ni VP Sara nang mawala na yung banta sa kanilang Marcos Forever muli. No? At nakikita naman natin talaga na ginamit pa ang pera ng taong bayan namin noong Toby Tiapo, no? Na kaya naman pumirma sa impeachment ang karamihan ng mga kongresista kapalit ng mga ayuda at mga benepisyo na makukuha ng kanilang mga distrito. No? At kung hindi naman ginamit talaga ang pera ng taong bayan, wala talagang dahilan para pumirma yung napakadami mga kongresista na
lumagda dyan sa impeachment complaint na yan. Malungkot kasi talagang sa tingin ko, yan ay bribery. No? Kahit balik-balik mo pa, nagkaroon ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa pamamagitan ng bribery. Now, ang question nga is, ito bang ganitong impeachment complaint na inamin ng isang kongresista na campaign manager pa ng alyansa, no? Ibig sabihin hindi siya pipitsuging kongresista, no? Siya ay nagsasalita talaga, sinasabi niya talaga yung sentimiento ng nakakarami na dahil lang yan sa mga biyernes na ibinigay sa mga distrito kaya pumirma, no? Ang tanong, kinakailangan pa bang umusad, gastusin na naman ng taong bayan, kapera ng taong bayan para sa isang trial na napakamahal, at saka siyempre, aksaya ng panahon ng Kongreso. Dahil ang Kongreso naman, sila dapat nagbibigay ng solusyon sa mga problema ng bayan. Pangunahin na dyan yung pagkagutom. Ano ba yan? Palibasa tayo, hindi nagugutom. Siguro akala nila, pabayaan mo na lang yung mga nagugutom. Hindi po. Trabaho pa rin ng Kongreso na sila magbigay ng solusyon dahil yan po ay polisiya. No? At bukod pa sa pagkagutom, yung napakataas na presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho, at mababang mga aspekto. Yan dapat ang inaatupag ng Kongreso. Hindi mga bagay-bagay para lang benggahin ang mga kalaban ng administrasyon. Correct. Katulad ng pagbibenga sa atin. Oo nga. Pero alam mo, legally speaking, talagang constitutionally infirm ang pagpapatuloy ng Kongreso. Bakit? Bagamat walang nagsasabi talaga sa saligang batas na ang gawain ng isang Kongreso hindi dapat magpatuloy sa susunod na Kongreso, mababasa mo naman yan sa termino ng mga miyembro ng Kamara de Representante at Senador. At talagang nakasaad dyan ang termino ng mga miyembro ng Kamara de Representante ay 3 taon na magtatapos at magsisimula sa June 30. No? Yeah. At ang sabi naman na sa mga senador, ang kanilang termino ay 6 na taon, magsisimula at magtatapos sa June 30 rin, no? Ng ika-6 na taon. So, ibig sabihin, wala ng termino yung lahat ng kongresista matapos ang 3 taon pagdating ng June 30. At ang mga senador, kalahati naman, ay mawawalan na ng termino dahil 12 ang mawawalan ng termino pagdating ng June 30. No? Now, ang problema kasi, bagamat walang explicit provision sa saligang batas na ang pagkatapos ng isang kongreso ay upon expiration of term sa June 30, may desisyon ang Korte Suprema. At nangunguna na dyan yung kasong Francisco versus sa Senate, no? Versus sa House of Representatives. Ako nag-argue dyan sa Supreme Court. Ito yung sa impeachment ni Chief Justice Davide. At ang sabi ng Korte Suprema nga, talagang ang termino ng kada kongreso nagtatapos upon expiration of the term sa June 30. No? At dahil dito, lahat ng impeachment proceedings ay hindi po pwedeng ma-carry over sa susunod na Kongreso. Parang batas baga, palangga. No? Yeah. Na kapag ang batas, maski sabihin mo nang natapos ang third and final reading, hindi naman umabot sa BICAM, basta hindi siya naging batas, kinakailangan i-refile sa panibagong Kongreso every 3 years. Pero ang cause of confusion dyan, meron din kasing ruling yung Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco na nagsasabi na ang Senate daw is a continuing body. Kasi at any time, merong 12 o kalahating senador na hindi na tatapos ang termino, di ba? Kaya alternating sila, no? Yeah. For instance, itong June 30, 12 mawawalan ng termino, no? Pero yung mga hinalal natin ng 2022, nakaupo pa rin. Natatapos naman sila sa pagkatapos ng 3 taon. Tapos 3 taon. Pero ibig sabihin lang ng Avellino versus Cuenco, hindi continuing ang House kasi lahat sila wala ng mandato after 3 years. Pero ang Senate continuing only because merong 12 na maiiwan. Now, sa tingin ko, kaya naman ganyan ang ginawa nila para rin walang vacuum pag nawalan ng presidente, nawalan ng vice president, at nawalan ng vice president. Ang susunod na ay Senate president kasi palaging merong Senate president. At kung mawala ang Senate president, House Speaker. Kung wala ang House Speaker, yung Chief Justice. Pero malinaw yan na lahat ng gawain ng Kongreso, pagkatapos ang termino ng isang Kongreso, tapos na rin, no? At kinakailangan ma-refile lahat. So sa tingin ko talaga, unless matatapos nila yung trial na yan by June 30 ng taon nito, kinakailangan talaga ma-dismiss yan at ma-refile ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Ang problema pa lang bawal ang mahigit sa isang impeachment complaint na hihain sa isang taon. So antay na naman sila hanggang next year. Ganun talaga. Diba? But in your assessment, sa tingin mo ba, mapupush ito ng mga gustong i-push ang impeachment? Kasi syempre, may mga nagrarally na ngayon, may mga bayaran na nagsasabi na dapat ituloy ang impeachment kaya Inday Sara. So, sa tingin mo ba may possibility na ma-push nila? At another thing, no, folks, ang sinasabi ng Malacanang ngayon na wag daw sisihin ang Marcos Jr. o ang Marcos administration kung ang impeachment trial ay matuloy o hindi. So, sa tingin mo, anong pinapahiwatig ng statement ng Malacanang ngayon? Unahin ko muna yung unang mong tanong, no? Una-una, kahit anong sabihin ng mga Leila de Lima dyan, kung sino-sino pang mga kamatayan, okay? Na bloke ng kamatayan. Wala silang magagawa kasi ayon sa saligang batas, tanging Senado ang sole judge sa lahat ng impeachment trials. So kahit anong desisyon ng Korte ng Senado as an impeachment court, pati Korte Suprema hindi po pwedeng maghimaso except upon grave abuse of discretion. Pero alam naman natin na pagdating doon sa trial mismo, hindi po pwede ang Supreme Court na maghimaso.